Ang Batanes ay isa sa pinakamagandang probinsya sa Pilipinas na kilala bilang Home of the Winds. Ang Batanes ay tahanan ng mga Ibatans na nagpapanatili ng kanilang kultura mula sa panahon ng kanilang mga ninuno. Ang mga Ivatan ay naniniwala sa ilang pamahiin tulang kaluluwa ng mayayaman na nagiging bituin at ng mahihirap na gumagala bilang espiritu. Ang Batanes ay may maraming likas na atraksyon tulad ng Sabtang Island, Itbayat Island at Mount Iraya. Nakapunta ka na ba sa Batanes? Kung hindi pa ay dapat lang. Gusto mo ba sa mga malalamig lugar, yung umuunlad na lugar, na mabait ang mga taong nakatira at mayaman ang kasaysayan? Hinding-hindi ka magsisisi kung ito'y iyong pinuntahan. Sa ubod ng ganda ng Batanes ay sa isang tingin mo pa lang, dito ay aakalain mo agad itong maunlad na lugar. Maliban sa napakalamig nitong klima, may tatlo pa akong ibang rason kung bakit patuloy na umuunlad ang Batanes. Narito ang mga magagandang pasyalan: Basco Lighthouse, Rakuh Apayaman, Casarial, House of Dakay, Pig Asa, Radar Station, Mount Carmel Chapel, Fundacion Pachita, Balugan, Boulder Beach, at marami pang iba magagandang tanawin. Narito ang magandang tourist spot sa Sabtang Island, Itbayat Island, Batang Island, Mount Iraya, Yamiyanan Island, Diatay Beach, Matarim, at marami pa kung naipasyal kita gamit ang iyong phone. Ang kanilang pamumuhay sa Batanes ay pagsasaka at pangingisda. Ang mga produkto nila ay mga halamang ugat tulad ng patatas, gabi, kamote, ube at bawang. Nagluluwas din naman sila ng baka at bawang, ang mga Ivatan. Sa makatuwid, sila ay mayaman sa mga gulay at isda. Gayon din ang kanilang pagkain, ang kanilang pananamit. Dahil sa klimang mayroon ng Batanes, ang mga Ivatan ay nagsusuot ng headdress na tinatawag na bakul. Ang bakul ay gawa sa damo na kanilang ginagamit upang maprotektahan sila sa araw at ulan. Ang haba nito ay matatakpan ng buong likod panlaban sa init at ulan. Ito ay kanilang ginagamit sa tuwing sila ay naghahanap buhay. Sa pagkain naman, ang kanilang putahe ay walang malaking kakaiba sa pagkain sa metro. Manila ang pinagkaiba lamang ay ang sangkap na ginagamit ng mga Ivatan ay mayaman sa gulay at isda. Ang iilan na sikat na putahe sa Batanes ay ang ugod balls, na katulad ng meatballs ngunit ito ay gawa sa puso ng saging at kaunting giniling na baboy, flying fish, silog o dinaing na flying fish na sinamahan ng kanin at itlog, lumot soup na sabaw na sinahugan ng seaweed, lumpiang dibang o flying fish na ginawang lumpia, giant squid sisig at calamares. Bahay na bato, ang pader ay gawa sa bato at corals at ang bubong naman ay gawa sa damo ng kugon. Matibay ang damong ito at kayang tumagal ng 30 taon. Madalas daanan ng bagyo ang Batanes, kaya ng bahay ng Ivatan ay ginawang may matibay na pundasyon upang panangga sa malakas na ulan, hangin o bagyo. Karagdagang kaalaman, ang pinakamatandang bahay na bato sa Batanes ay ang House of Dakay. Itinayo ito noong 1777. Ipinangalan ito sa dating naninirahan na si Jose Dakay Estrella. Ang bahay na ito ay nasa orihinal paringanyo, maliban lang sa bubong na ito na pinapalitan kada 25 o 30 taon. Ang kanilang festival dito ay Palo-Palo Festival. Ipinagdiriwang ito tuwing unang linggo ng Agosto. Ang palo-palo ay isang stick na ginagamit ng mga Ivatan para panlaban sa mga mananakop na Kastila. O di ba ang ganda na ipasyal na gamit ang phone? May natutunan ka pa. Kung nagustuhan mo ang aking video, like and subscribe sa aking channel, yung lamang po. This is Gala Online. Hanggang sa muli.